sa book of Genesis, chapter 3. Babasahin po natin yung verse 12 hanggang verse 13. Inuulit ko. Genesis chapter 3, verse 12 hanggang 13. Kung nariyan na kayo, say amen ng malakas. Amen! Okay, basahin ko na ho. Sabayan nyo sa inyong paningin. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito. And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. Next verse. And the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na po kayong makaupo. Nung nakaraang Miyerkules, ay akin pong iprinitch sa inyo yung mensaheng pinamagatang the reasons why we need to stop lying. At ang ating pong naging text ay nagmula sa 1 Peter chapter 2 verse 22 na kung saan binigyan po ng diin ang Panginoong Yesus. Sa kabila na meron po tayong tinatakil na kasalanan doon, patungkol sa kasalanan ng pagsisinungaling, binigyan po natin ng highlights, hindi lamang po yung kasalanan. Pero higit sa lahat, ang ating Panginoong Yesus na dapat nating tularan. At yung nilakaran niya ay dapat nating sundan. Ang sabi doon, di ba? Who did no sin, neither was guile found in his mouth. Yung salita pong guile sa Tagalog, it means panlilinlang. Yun po ang angkop na salin sa Tagalog. Or yung tinatawag na pagiging tuso sa mababaw na Tagalog. Ito yung klase ng pagsisinungaling na nang loloko ka ng tao o panloloko. Pagiging mapanlinlang. Pero praise the Lord, kasi ang ating Panginoon, who did no sin, wala daw nakitang ganitong bagay sa kanyang bibig. Kung wala akong nakitang gantong bagay sa kanyang bibig, wala rin kong umandar na mga gawa-gawang kwento o pagsisinungaling sa isip niya pa lang. Tandaan niyo po, kailangan mong bantayan kung anong iniisip mo. Kasi ang susunod na dyan, sasabihin mo na yan. And then, magiging action at buhay mo na yan. Ang nakakalungkot lang sa mga Baptist churches ngayon, kahit namumuhay na yung ilang Baptist people sa kasalanan, particularly sa pagsisinungaling, kaya na nilang mag-amen. Kaya na nilang mag-preach on. I wonder kung si Jesus Christ ang nagpipreach. Ako siguro kung ako yon, hindi ko kaya mag-amen ng malakas. Hindi ko kaya. Pero may nasusulat, di ba? 1, 2, nagkakatipon sa pangalan niya, nandun siya. Sana ho, sa pagtackle natin ng mga bagay patungkol sa pagkukorek o pagsasawata o pagre-rebuke sa kasalanan, mas pahalagahan po natin yung tinatawag na tingin sa atin ng Panginoon. Hindi yung magiging tingin sa atin ng mga tao. Kasi kung tingin ng Panginoon ang bibigyan natin ng diin, ititigil natin ang pagsisinungaling. Amen? Pero kung hindi, kagaya ng ginagawa ng marami, mag-amen lang tayo. Magpi-preach on. At para bagang
mga best actor at best actress tayo na para bagang nothing happened. Pero ngayong umaga, gusto po natin bigyan ng diin what really happened doon sa hardin na siyang still happening sa ating panahon. Particularly sa buhay ng maraming ligtas. Gusto ko pong i-preach ngayong umagang ito ang mensahe na may title na It's All You. What lies beneath your excuses. It's all you. What lies beneath your excuses. What is lying? Kung ikaw ang tatanungin, ano bang ibig sabihin ng pagsisinungaling? Nung nakaraang Wednesday, gaya ng sinabi ko kanina, nung preach ko yung reasons why we need to stop lying, nagbigay po tayo ng tinatawag na definition o pangahulugan patungkol sa katanungan na, what is lying? Ano ba ang pagsisinungaling? It means any intentional departure from God's truth. Anumang uri o klase ng intentional o sinadya, departure, paglayo, paghiwalay sa katotohanan. Hindi lang ng kung sino kundi doon sa God's truth, sa katotohanan ng Diyos. At alam naman natin kung saan makikita yung katotohanan ng Diyos. Sa banal na salita ng Diyos, sa banal na Biblia. So, kapag meron po tayong nakita na contrary na sa truth ng Biblia, pwede nating sabihin na yan ay lying na. Any intentional departure from God's truth, ito man ay words, actions, or even silence. Anong purpose? To mislead. Gusto mong iligaw ang isang tao. Kaya nga, panlilin lang, di ba? Or to conceal, meron kang itinatago. May gusto kang itago. Na ano? Na sin sa Diyos o crime naman pag sa tao. Okay? So ito po ay harmful sa ibang tao. Itong pagsisinungaling. At madalas ang pundasyon lang ng lahat ng ito is to gain self-benefit. So dito makikita natin malinaw. Ang kasalanan ng pagsisinungaling is not only saying what is false, but also pretending. O yung pagkukunwari, pagpapanggap, distorting of truth. Ibig sabihin, dinidistrong ka mo, binabaluktot mo, nire-wrestle mo, binabaliko mo ang katotohanan. And hiding key facts. So, ibig sabihin, pwede kang maging silent na nagsisinungaling ka. Sa pamamagitan ng hindi mo sinasabi, yun dapat mong sabihin mga parts or piraso ng katotohanan para masabi at makita yung buong katotohanan. So, ibig sabihin, pwede kang magsinungaling nang hindi mo ibinubuka ang bibig mo. At mas lalong, pwede kang magsinungaling sa oras na ibuka mo ang iyong mga bibig. Number 1, sa mensaheng pinamagatang It's All You,
what lies beneath your excuses. The shattered mind of Edom. The shattered mind of Edom. Bigyan ko lamang po kayo ng kalinawan dito sa ating point number 1. Bago natin itakil yung mga talata, at bago rin natin itakil si Adan, yung ginawa niya, si Eva at yung ginawa niya, maging yung Panginoon, pati yung nasising ahas. Okay? Handa na po ba kayo? So, pag sinabi natin the shattered mind of Edom, ang gusto nating iparating dito, the shattered mind of a liar. Siguro naman lahat tayo nakapagsinungaling na, no? At some point, at some level, at some reason na feeling natin, pwede nating i-valid. Okay? Kasi situational nga naman, no? Pero ang Christian life is not situational. It must be biblical. Regardless kahit gaano pa ka-hard yung situation. Hindi magbabago yung absolute truth ng Diyos. So the shattered mind of Edom, or should I say, shattered mind of a liar, it is a mind that is deliberately closes, locks, and covers itself. Saan? Away from the truth. Away from reality. At yung pinaka-importante, i-caps lock nyo po to pag sinulat nyo, away from accountability. Kumbaga sa bintana, kumbaga sa pinto, ito ay covering na merong tinatawag na heavy shutters. Para saan? To block. To block what? Light. Para hindi makapasok yung liwanag. At the same time, to block what? Sight. Para walang makakita ng katotohanan na pinagtatakpan, ng realidad na gustong itago. Para walang responsibility. Para walang pananagutan. Nakukuha niyo ho? It is a mind that hides the truth. Ito yung klase ng utak na gustong itago yung buong katotohanan. Twist facts. Binabaliktad. Ina-upside down yung mga totoong pangyayari. Shifts the blame. Inililipat yung sisi sa iba. Habang gumagawa siya ng endless na what? Excuses o pagdadahilan. Kumbaga, ito yung klase ng pagsisinungaling. Or should I say, ito yung klase ng takbo ng utak na kung saan pinapaniwala mo ang sarili mo na dahil meron kang na-construct or na-built na mga seemingly valid reasons o excuses, ibig sabihin, nasa tama at nasa mabuti ka. Walang krimen. Kasi wala namang nakakita. Nakakuha niyo ho? So, pag sinabi nating shattered mind of Edom, ito yung utak na nasa loob ng isang taong namumuhay sa kasinungalingan. Para saan yun? All to protect itself from guilt. Kasi ang taong sinungaling, ayaw na ayaw niya yung feeling ng pagiging guilty. O yung nakukonsensya. Inuusig ng kanyang konsensya. O kung ikaw naman ay ligtas, hindi ka dapat namumuhay sa kasalanan o sa pagsisinungaling. Kasi iiyak ang banal na spirito dyan. Kaya ayaw na mga karnal at nasa backslidden na moment ng buhay nila itong bagay na ito. Kasi nakakaramdam sila ng guilt. At the same time, shame.
Ito yung mga klase ng tao na addict sa pagsisinungaling pero ayaw mag-take ng full responsibility kapag nagkabukingan na. That's why, turo sa iba. Sabi nga sa salitang kalye, iwas pusoy. Mas iniingatan ang pangsariling reputasyon kaysa sa maayos na fellowship niya at relasyon sa Panginoon. Kaya kung ligtas ka, Kristiyano ka, miyembro ka ng church na to, kailangan alisin natin to. Kasi ang church ng Panginoon ay ano daw? Pillar and ground of truth. Eh, paano mangyayari yun? Kung yung church mismo, mga pathological o chronic, habitual, liars. So kung kayo po ay ganito nung unsaved kayo, at ganito pa rin ang practice nung baby Christian at carnal kayo, at nung nandun kayo sa wilderness at kasagsagan ng backslidden days nyo, o kung nandito kayo ngayon, it's about time na ikonsidera, ihinto. Kasi tandaan nyo po bagamat hindi sa mga gawa natin naliligtas ang isang tao, pag binasa nyo po ang King James Bible nyo, walang sinungaling ang papasok sa langit. Ang nakakatakot yan, hanggang ngayon, wala kang desire to stop it, tapos you loving it pa. Gusto kita i-remind, save ka naman, sabi mo, di ba? Walang sinungaling ang papasok sa langit. I hope and pray, tagalangit ka talaga. Kasi ang tagalangit, aayawan niya to. Hindi para pumunta sa langit. Kasi tagalangit na siya. Tsaka nakakahiya sa Diyos ng katotohanan at sa iniwang example ng Diyos natin. Amen? So ginagawa natin to hindi dahil sa preach si pastor, kundi nakikita mo yung gospel ng katotohanan ng kaligtasan ng Panginoong Yesus ay nasa iyo na. Amen? Nakakahabol? Amen. It does not just lie to others. Akala mo siguro, pag nagsisinungaling ka, sa ibang tao lang. It lies to itself. Kumbaga, ginagawa mong fool ang sarili mo. Alam mo yung tama, pero di mo ginagawa. Ang tawag doon ay mangmang. Sa panahon natin, TA and GA. Okay? So, hindi ka lang nagsisinungaling sa iba, ha? Pero higit sa lahat, pinagsisinungalingan mo ang sarili mo. Ang nakakalungkot, pinaniniwalaan mo ang false storytelling mo sa sarili mo. In verse 12, we can see an example ng isang pathological, chronic, magaling mag-drawing to kahit walang canvas. Liar. Na mayroong shattered mind. Basahin natin yung verse 12. And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. Marami ho sa atin pamilyar dun sa kwento ni Adan at Eva. Amen? Amen. And I believe marami sa atin nadaanan na tong passages na to, yung 12 and 13. Pero bigyan natin ng diin at linaw pa at lalim. Okay? Try natin expose at expound. Okay? Ang context nito ay sa verse 11 nagtanong ang banal na Diyos. Anong sabi niya sa verse 11? And he said, who told thee that thou wast naked? Sino nagsabi sa inyo na hubad kayo?
Kasi ito ang katotohanan. Nung hindi pa nila kinakagat yung forbidden fruit, nung hindi pa sila nagdi-disobey sa God na banal, hindi nila alam hubad sila. Kasi lumalakad sila sa tinatawag na innocency. Hindi pa ho nag-i-exist ang kasalanan dyan. Pero nung kinagat na po nila yung forbidden fruit, particularly itong si Adan, dyan po nag-start yung tinatawag na the fall of man. Dyan na po yung pumasok yung kasalanan sa ating mga tao. Kaya nagtanong ang Panginoon kay Adan, "Who told thee that thou wast naked?" Sino nagsabi sa iyong kubad ka? So, na-figure out ng Panginoon. Actually, hindi niya na-figure out. Alam niya. Kasi all-knowing siya di ba? Amen. Alam mo to, maganda to Kasi, nangyayari sa ating mga tao to May mga tao madalas, tinatanong tayo, hindi dahil hindi nila alam. Nagtatanong sila, kasi alam na nila yung buong katotohanan. Tinitignan lang nila kung shattered yung mind mo or magkukusa kang aamin, i-humble ang sarili mo para bumalik ka sa tinatawag na sound mind. Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? So, ibig sabihin, alam niya. Yung point na nalaman na nitong mag-asawa, nahubad sila, gets agad ng Panginoon sa kanyang pagiging omniscient. May hindi sumunod. Merong hindi nag-lead sa tama. Merong nakinig sa hindi tama. Malinaw? So, imbis na magsabi ng totoo at imbis na mag-confess, Adam immediately defend himself. Yes, tama po yung narinig nyo Ang binibigyan ko ng diin ay si Adam, hindi si Eve. Kasi ang fall of man ay nangyari sa pagkagat ni Adam. Hindi po ni Eve. Kasi ang lalaki po talaga ang nasa posisyon ng leadership. At yun ang divine design ng banal na Diyos. Hindi yun tinatanggap ng mga feminists sa panahon natin ngayon. But, makikita nyo, ang unang create, ang unang kinausap sa kaso na to, lalaki. Amen. Okay. Hindi po yan para ibilital ang mga kababaihan Nag-i-state lang tayo ng mga facts. Amen. Biblical na katotohanan. So, Adam immediately defend himself by pointing his fingers to others. Kay Eve. So, nag-blame ship agad si Adam. Yeah. In other words, nagsinungaling. At hindi na siya basta nagsinungaling kung kanino. Sa person pa talaga ng banal na Diyos. Ang tao talaga ganun, walang pinipili. Mailigtas lang ang sarili. Ganun ka ba? May ganun ka bang attitude pag nagkakaipitan na? Yung conviction biglang naglalaho. Yung mga tama at mabuti sa harapan ng Diyos, parang hindi nag-exist na mahabang panahon. I hope hindi tayo maging ganun. I hope walang ganun sa kalagitnaan natin. Amen? So si Adam ay gumamit ng one of the classic form of lying, making excuses. Hugas kamay. Adam ang pangalan pero ang galawan, Pilate. So, tignan natin yung blame shifting ni Adam. Una niyang itinuro ay syempre walang iba kundi yung misis niya, si Eve. Napakasakit siguro sa misis niya na si Eve. Inalok lang naman siya. Inabutan. Kinuha niya. Hindi siya tinukso. Sabay kagat. As bandang huli, kasalanan lahat ng babae. Gawan niya ng misis ko Sakit nun, Pero mas masakit yung pangalawa. Kasi indirect man,
Ang blame game ni Adam ay nakaturo sa mismong banal na Diyos. Read natin yung verse 12. And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. The woman whom thou. Kasalanan mo to eh. Binigyan mo kasi ako. Grabe, no? Ang sakit sa creator nun. Nung nakita niya yung creation niya, yung mga animals doon, mga hayop doon, partner. Tapos nakita niya daw si Adam sa kalagitnaan ng creation niya na it was good, walang kasama, walang kapartner. Buti pa, sila aw-aw at sila mingming meron. So ano ang ginawa ng isang mabuti at tapat na Diyos? Initiative. Pinatulog niya si Adam. Tapos sinugot niya yung tadyang. At yun na na-create bilang woman, babae, ang kanyang helpmeet. Binigyan siya ng helpmeet. Isang katuwang na imi-meet lahat ng tulong o help na kailangan niya. Pero sa kabila ng magandang intention ng Lord, anong sabi niya? Hindi siya naging help at hindi niya na-meet at hindi mo rin na-meet yung gusto mong mangyari. Whom thou gavest to be with me. Nasisi pa ang Panginoon. So, humihimig si Adam sa verse 12, lalo na sa part na to, na whom thou gavest to be with me, na ano, if you had not given me this woman, itong babaeng ito, I would not have sinned. Sana ako magkakasala eh. Binigay mo pa kasi sa akin itong bruha na to eh. Ang sakit nun, no? Parang, di mo lang masabi, Lord God, real talk lang kita ha. Tapikin lang kita. It's all your fault. Pero in reality, alam nating hindi yun totoo. In reality, alam natin lahat kung ano ang tunay nangyari. It's not God's fault. In fact, binigyan pa nga siya ng Lord ng helpmeet na talagang helpmeet yun. Pero dahil nagkasala siya, kailangan niya kasi ng escape. At ang suggestion ng kanyang shattered mind, na fresh galing sa pagiging fall of man, magturo. Sana ho, hindi tayo ganito, no? Sana ho, kapag meron tayong nagawang kasalanan, bagamat hindi na to uso sa kakristyanuhan, maging sa kabaptisan, sana kahit sa sarili mo, imintina mo. Magkaroon tayo ng konting dignidad sa ating mga sarili. Lalo na sa harapan ng Lord. Harapin naman natin yung katotohanan. Tandaan niyo po, sa isang sinungaling na may shattered mind, kahit gaano pa kadali ang magsabi lang ng oo, kahit ang pagsasabi ng totoo ay tangulang at iling, hindi niya yung gagawin. Yun ba ang picture na gusto mong makita sa sarili mo? Yun ba ang picture na gusto mong mapanood at masilayan ang susunod na henerasyon? Yun ba yung gusto mong i-brought up ng Lord pag nagkaharap kayo? Sa kanyang pagdating doon sa Bema Seat? I don't think so. So kung ayaw mo, ayaw ko, ayaw natin, ayaw ng church na to, alam natin kung anong gagawin natin. Kailangan natin mamuhay sa katotohanan. Inuulit ko, hindi na yan popular. Pero ginagawa natin ang mga bagay,
hindi dahil popular. Amen. Ginagawa natin yan because not I, but Christ. Kasi He must increase. At yung flesh natin must die. Nakukuha niyo ho? Amen. Challenging to ha. Kasi itong kasalanan na to, it's everywhere. Addictive siya na parang cocaine. Magsisimula ka sa maliit hanggang malulung ka. Ang katotohanan po, nakumpronta lang si Adan. Yung nang ayaw ng tao, yung kinukumpronta ka sa katotohanan. Kaya yung iba umiiwas eh. Amen. Di ba? Masasalubong mo, lilihis. Bakit di mo paharapin? Para tapos na. Right. Tsaka ano yan eh, gagaan ng loob mo, lalaya ka. Magkakaroon ka ng bagong ano dyan eh. Kumbaga, fresh start. At yun naman ang binigay sa atin ng Lord sa salvation, di ba? Bagong simula. Amen. At dahil Lord siya ng second chances, pwede natin yun ulitin. Amen? Ang wag lang natin ulitin, yung magsinungaling. Right. Lakat tayo. So ang katotohanan, na-confront lang siya dito ng Lord. Si Adam. Kumbaga, yung kasalanan niya, na-reveal. Ayaw na ayaw ng mga sinungaling. Yung nalalantad sila. Alam mo, ilantad ka na lang ng tao kasi pag dilantad ka ng Panginoon, talaga, kakamatayan mo, pero nakabakat sa'yo. For example, namatay si brother ganto, sister ganto, sa kasagsagan ng pagsisinungaling. Ah, oo. Naalala ko yun, di ba yung sinungaling? Pangit, di ba? Sana huwag natin gayahin si Adam. Adam refuses to take personal responsibility. Adam gets to the point or reach the point where his way of thinking about God's gift ay ang very reason, ang cause, ang mitsa ng kanyang disobedience daw sa Diyos, which is malaking lie. Shattered mind yon. Ang tawag doon sa lie na yon is self-inflicted lie. Nagsisinungaling ka sa sarili mo. And I believe maraming Kristiyano, ano man ang posisyon niyan sa isang Baptist church, o kahit anong Christian group, marami pong namumuhay sa tinatawag na self-inflicted lies nila. Kaya nga we can see Adam indirectly and directly ang tinotono, Lord, kasalanan mo lahat to eh. Kahit kagagawa naman niya. Nangyayari yun, no? Kahit sa mga kapwa-tao natin, ang lakas makaturo eh. Yung mga biktima, di lang nagsasalita. Pero alam ang totoong nangyari. Sa lahat po ng field, nangyayari yan. Ang nakakalungkot lang, yung pinakadapat hindi masyadong makita yan, kagaya ng church ng Panginoon, sa panahon natin ngayon, sadly, rampant na rampant. Ang tanong, sa church ba na to, papayagan natin? Or should I say, papayagan mo ba na ikaw ang maging ganyan? Kasi lying is nakakahawa. Parang virus, contagious. Mga hawa ka na rin lang. Bakit sa pagsisinungaling pa? Bakit di na lang sa wangis ng Panginoon? Yung pagiging good at pagiging faithful na servant. Amen? Kapatid, sa moment na ito, gusto ko lang hiramin yung linya ng Panginoon sa verse 9. Ang sabi niya kay Adam, where art thou? Nasaan ka? Hinahanap niya si Adam dito eh. Alam niyo ano ginagawa nila dito? Nagtatago. Kasi alam nila, meron silang ginawang mali. Alam nila, hindi sila sumunod eh. Nagkasala sila dito eh. Alam mo, pag sinungaling,
Kapag malapit nang pumutok yung totoo, hindi mo na yan makikita, nagtatago na yan. Kaya ang tanong, kapatid, sa Christian life mo ngayon, honestly ha, nasan ka? Andun ka ba sa punto na matapat na Kristiyano ka? O nagtatapat-tapatan lang? I hope this message ay tinatapat ka. Nawala ka na sa pagiging tapat. Tanungin mo sarili mo. Tanungin natin yung mga sarili natin. Nasaan nga ba ako? Are you in the same path as Adam sa passages na to? Are you in the same streets of making excuses like him? Mahilig ka bang gumawa ng mga excuses? Dahilan? Pero hindi naman talaga totoo. May kailangan po sa school eh. Ay, may gawa kami sa office eh. Ay, masakit po yung ipin ko. Hindi ko po talaga kaya. Kahit gaano pa kaganda yung excuses mo, hindi ka niyan ini-excuse sa katotohanan. Are you in the pavement of the sin of lying? Baka meron ho dito ha. Hindi ho pa tama. Kino-call out lang natin, tinatapik natin para magising. Amen? Mamaya, expert na. Matagal na pala nagsimula ang shattered mind nila, kagaya ni Adam. Brad at sister, malalaman mo naman yan kung sinungaling ka. If you are holding to something you know deep down inside sa'yo, alam mo, it's not real. At ginagawa mo yung kasinungalingan na yan just to make yourself feel better. Minsan yung sabihin yung tama eh. Masarap sa pakiramdam. Pero alam mo kung ano yun? Yung pinakamaganda? Huwag mo lang sabihin yung tama. Gawin mo yung tama. Mamuhay ka sa katotohanan. Mas masarap sa pakiramdam yun. Kaya nga tanungin natin ang mga sarili natin. Nandito ba ako sa lugar na kung saan nagsisinungaling na ako sa sarili ko? Baka kala mo nagsisinungaling ka lang kay pastor kapag tinatanong ka ni pastor. Hindi ah. Maliban sa Diyos, nagsisinungaling ka rin sa sarili mo. Tanungin mo rin sa sarili mo, bakit ba ako nagsisinungaling? Baka kasi kaya ka nagsisinungaling just to avoid the truth. Kasi hindi mo ma-handle yung truth. Kasi mas comfortable yung lies. Kasi unbearable yung truth. At yung pong unbearable na truth na yun, another lie na naman ni Satan yun, na sinasakyan mo. Kaya ka ikukulong ng kasinungalingan. Isang kasinungalingan, isa pang kasinungalingan, isa pang kasinungalingan, isa pang kasinungalingan. Lies, after lies, after lies, after lies. Para ka nasa loob ng isang mirror room na puno ng salamin. Pag pumasok ka doon, lakad ka lang ng lakad. Ibibilanggo ka ng kasinungalingan. Nandun ka ba, Brad? Nandun ka ba, sis? Yung Christian life mo, naging room full of mirrors na lang ng kasinungalingan. Tapikan lang tayo ngayong umaga. Amen? Amen. Kasi mamaya, iba sa atin, tumatambay na sa eskinita ng excuses, ha? Or should I say, nakatira na sa kalye ng self-inflicted lies nila. Yung binabagtas mo, heads up kita. Ang tawag ng Diyos dyan, abomination. Kasuklam-suklam. And God hates it. Dinidespise niya ang bagay niya. Proverbs
chapter 12, verse 22, lying lips are abomination to the Lord. Hindi kung kaninong tao lang, kundi to the Lord. Sabi niya, ang pagsisinungaling ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngayon, kung ang Panginoon mo ay ang Diyos banal, at ang Panginoon mo ay ang Panginoong Yesus, ibig sabihin nun, hindi siya nalulugod, hindi siya natutuwa, na nasa buhay mo at umiiral, at buhay na buhay ang kasalanan ng pagsisinungaling. Now, kung tayo ay nasa sound mind, alam mo ang gagawin mo. Pipiliin mo si Jesus Christ. Because ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. So kung gusto mong lumakad sa buhay ng katotohanan, piliin mo si Jesus Christ. Tagapagligtas mo siya, right? Amen. Panginoon mo siya, tama ba? Amen. Maliban na lang kung hindi siya ang hari sa puso mo at buhay mo. Ngayon, kung hindi mo siya pipiliin, meron kang shattered mind. Niloloko mo sarili mo, nililinlang mo, tinatakpan mo yung totoo. Alam mo kung nasa mundo ka, ang tingin sa'yo ng mga doktor, baliw. Oh, may diferensya ka sa utak. Ayaw mo ng reality. Ang gusto mo ay psychological reality. Iniisip mo, ito yung reality, kahit hindi naman. To worsen the case, ime-mental ka. Nasa Mandaluyong ka pa naman. Biruan lang yun eh. Kung loob at labas eh. Kung meron kang tototohanin, yung sa salita ng Diyos, hindi yung biruan pagdating kung nakatira ka sa Mandaluyong. Proverbs 6:16. These 6 things doth the Lord hate. Yea, 7 are an abomination unto him. A proud look. Pansinin niyo to a lying tongue. And the hands that shed innocent blood, an heart that deviseth wicked imaginations, feet that swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren. Kung papansinin nyo, no? Ang dami niyang binanggit na kasalanan. Pero twice niyang binanggit ang pagsisinungaling. Ang kasalanan na may kinalaman sa dila. Sa Bible, kapag inuulit ng 2 beses ang isang bagay, napaka-importante nun. Kaya wag mong nilalanglang ang pagsisinungaling. Kasi hindi lang yan isang lang sa Panginoon. Yan po ay kasuklam-suklam. Kinamumuhian ng Diyos. At dapat pag kinamumuhian ng Diyos natin, hindi mo minamahal. Amen? Kapag full of excuses tayo, kapag nag-succumbed na tayo doon sa ating mga self-inflicted lies, kapag nag-blame shift na tayo like Adam, kapatid, we have something in our life na kinasusukluman at kinamumuhian ng banal na Diyos. Be warned. Lahat po ng corners ng lies, excuses, blame shifting, gaslighting na ginagawa natin, lahat po yan 100% ilalayo tayo sa Diyos natin. Wala pong kasalanan na ilalapit ka sa Diyos. Nung nagkasala po si Eva at Adan, makikita natin sa Genesis chapter 23-24, inialis sila sa hardin ng Eden. Separation. Ang resulta ng kasalanan. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga taong nagsasabi, kahit may dala pa yung King James Bible tuwing linggo, na namumuhay sila sa kasalanan ng pagsisinungaling. Na merong mga shattered mind na taglay-taglay hanggang ngayon, tapos pinagpapala ng Diyos. Super close sila ng Panginoon. At super spiritual sila. Kasi
yung kanilang claim is very unbiblical. Kahit gaano pa kasimingly, ganun sila sa picture sa kanilang SOCMED, huwag kang maniwala. Another lie na naman yon. Ang paniwalaan mo, yung nangyari kay Adan at Eva, nung sila ay sumuway sa Panginoon at si Adan nagsinungaling ng mukhaan sa Panginoon. Ano nangyari, mga minamahal? Sa Genesis 3:23 hanggang 24. Na-kick out sila palabas ng hardin. Separated na sila sa Lord. Ilan sa mga Baptist churches kaya ngayon ang nagtataglay ng shattered minds? Gaya ni Adam sa passages na to. Yung tipong in their hearts, claiming sila like Adam, that the woman forced them para magkasala. Tipong someone, somebody, or something caused them to sin. Uso ngayon yan. Kaya naman ako nagkasala eh. Kasi ganito. Lahat yun gawa-gawa. Hindi po totoo yun. Kapatid, wag tayong maglokohan Pwede mo ituro si someone, si somebody, o yung pinakamalala, si something. Pero, it's all you. It's all you. Parang si Edward Teddy Daniels. Kung familiar po kayo kay Edward Teddy Daniels. Ito po yung character na ginampanan ni Leonardo DiCaprio sa movie na Shutter Island. Kung hindi nyo pa napapanood, I suggest panoodin nyo. Si Edward Teddy Daniels, yung pangalan na yun ay imaginary name lang Pati yung identity na yun, imaginary. Ang totoo niya talagang pangalan is Andrew Ladies. Yun po ang real name niya. Isa po siyang pasyente sa isang intense mental hospital. Si Andrew ay kinumbinsi ang kanyang sarili sa mga gawa-gawa niyang kwento sa loob ng isip niya, which is yung lies. Kahit pa sabihin natin na ito ay powerful psychological defense mechanism niya lang para makakope or to escape, still, hindi tayo nakabase doon sa situational na ethics. Nakabase po tayo at nakatungtong sa biblical truths. So kahit gaano pa yun pagandahin ng mga nasa medical field o kahit gaano pa yun lagyan ng emotional attachment para kailangan nating intindihan, hindi po binibigyan ng pag-intindi ang kasalanan. Kasi pag binigyan natin ng pag-intindihan, binibigyan natin ng katwiran. Nakatungtong tayo kahit gaano man ka-hard ang situation sa katotohanan ng Biblia. So ang kasinungalingan ay mananatiling kasinungalingan. Kahit gaano pa ka-little yan sa paningin mo na white lies. Lie pa rin yan. Okay? So, nagkaroon siya ng unbearable truth at guilt. Amen? So, punta tayo ulit sa kwento niya. Si Andrew, na ngayon ay kilala na ang sarili niya at kinikilala ang sarili niya bilang si Edward o si Teddy, ay gumawa siya ng story of lies inside his head para matakasan yung reality na hindi niya matanggap. So, ginamit niyang excuse yung real life pain niya o pains niya to lie to himself. Meron siyang wife named Dolores. Si Dolores po ay mentally ill. Na linunod yung 3 nilang batang mga anak hanggang sa tuluyan itong mamatay. At nung nakita po yun ni Andrew, hindi niya kinaya. Biglang umangat yung matinding grief na sinabayan ng matinding rage. Kahit nagalit siya. Kaya binunot niya yung baril niya at pinaputukan niya si Dolores at namatay. Alam niyo kung anong mali dito ni Andrew? Alam niya na si Dolores may sakit. He knew she was sick. But he did not get her help.
hindi niya dinala sa ospital. Hindi niya pinagamot yung babae. So, anong lesson dito? Ito yung classic example o case na meron kang dapat gawin na tama sa simula pa lang, pero hindi mo ginawa. Parang yung ginawa ni Adam. Di ba dapat sinaway ni asawa niya, pero hindi niya ginawa. At marami sa atin, nakita rin natin sa sarili natin yan. Dapat sinasaway natin sila. O kahit yung sarili mo, pero ano ka? Passive lang. Tinitignan lang. Lilipas din. Pero hindi lumipas, no? Alam niyo kung anong pangit na sa lumipas ng mga araw at gabi? Consequences. Consequences. He built and created a new identity. He became Edward Teddy Daniels. Sa kanya, ito ay isang heroic US na marshal. War veteran siya. Sa isip niya. At sa isip niya, he was a very good man. Mabuting detective. Kakampi ng hustisya. At yung totoong siya, si Andrew, ladies, alam mo, matya nandun, hinahunting niya si Andrew, ladies, kasi kriminal daw yun. Hinahunting niya para panagutin sa kanyang mga krimen. Pero in real life, siya yun eh. From there, anong ginawa niya? Nire-wrote niya bawat painful fact na meron siya. His dead wife, Dolores, ay naging isa sa mga victim ng serial killer na si, guess what? Andrew. At yung kanyang mga anak naman, na 3 paslit na pinatay sa lunod ng misis niya, anong ginawa niya? Forceful forgetfulness. Inerase niya yon entirely sa conscious memory niya. At siya naman, ginawa niya ang sarili niyang butihing detective. Hindi na siya mental patient sa mental hospital. Yung mental hospital, yun naman yung lugar na kung saan siya pumunta. Yun yung nandun yung crime scene. Tapos yung ibang mga patient doon, suspects. O kaya, pwede rin kasabwat ni Andrew. Tinatago siya. Ang wicked, no? Grabe. Na perfectly fit niya bawat lies. He was very smart sa masamang paraan. Sayang yung talino, no? Sayang yung creativity. Kung naging writer na lang siya sa movie. O kaya sa comics. May napala pa siya, di ba? Pero hindi eh. Yung mga sinungaling kahit walang mapala. Basta mailigtas lang ang sarili. Kahit malunod ang lahat, wala silang pakialam. Di ba ganun si Adan? Sinakripisyo niya si Eva. Hindi siya umamin. Tinulak niya si Eva sa bangin. Kaya mahirap magkaroon ng kaibigan na sinungaling. Hindi kanya mamahalin pabalik. So itong si Edward or si Teddy, na ang totoong pangalan ay Andrew, umabot siya sa punto na pinaniwala niya merong nag-i-exist na missing patient. Pangalan Rachel Solando. Kunwari, nag-iimbestiga na siya. Kailangan mahuli na natin tong kriminal na to. Maganyan pa sa partner niya si Chuck na actually yun yung kanyang doktor. Yun yung sa kanya, nag-check sa kanya every single day. Tipong iniisa-isa niya talaga doon sa mental institute na yon. Kung siya makakita ng clues, codes, conspiracy sa kwento ng biktima. Tapos kinakausap niya, Chuck, anong palagay mo? Tingin mo, maano natin tong krimen na to? Sumasagot naman yung doktor. Nakakala niya partner niya. Tapos, ang napansin ko sa movie na to, sa tuwing may mga bagay na hindi mag-fit doon sa gawa-gawa niyang reality niya, sinashatter niya yun agad. Sinashutdown niya. O kaya, tinitwist niya as soon as possible para mag-fit doon sa kanyang mga lies. For example, meron siya nasalubong doktor. Nagkatitigan sila. Sasabihin niya kay Chuck,
Ganito yung takbo ng isip niya. Tignan mo yung doktor na yan. I think they are hiding something sa ating dalawa, Chuck. Kailangan bantayan mo yan. Tapos pag merong staff doon sa hospital na nakatingin sa kanya, tamang hinala siya ulit. Nagsasabuatan sila. Konaiban sila dito. O kaya, pag hindi niya makuha yung gusto niya, Chuck, kinokontrol nila tayo. They are controlling us. They are controlling me. Pinipigilan nila yung natin, pag-iimbestiga natin para masolusyonan to. Ang wicked, no? Ang twisted. Kumbaga, his mind filled the gaps with more lies, making it feel real. Kaya delikado magsinungaling ng magsinungaling. Sa umpisa, alam mo pa, nagsisinungaling ka. Sa bandang huli, akala mo, nasa katotohanan ka. Sa sobrang lalim ng libingan ng pagsisinungaling mo, na 6 feet deep ka na. Kaya every time na yung reality kakatok, he blocked it. Binablock niya kagad yun. Shattered ang mind niya, kagaya ni Adam. Shattered ang mind ng maraming Christian ngayon sa ating panahon. Christian living in lies. Mga nasa likod ng pulpit, nasa mission field, mga Bible students, full-time workers, pianists, moderators, mga nagbibigay ng special numbers, mga nasa iba't ibang ministry doon sa isang local church. Lalaki, babae, kabataan, adult, lagi kang merong makikita, isa. Magugulat ka, hindi lang isa. Namumuhay sa kasinungalingan. Amen? Amen. Tipong kagaya ni Edward, ni Teddy, or yung totoong siya, si Andrew. Mahilig siya magganto mag-recite. Napanood yung movie? Mahilig siya mag-recite. At maraming sinungaling mahilig mag-recite sa isip nila. Kasi pag nagsasabi ka ng totoo, wala ka naman i-recite Kasi nagsasabi ka ng totoo Ang mga sinungaling lang, ang mahilig gumawa ng script. Parang ganito, I'm not crazy. Hindi ako baliw, I'm not a bad person. Ako si Edward. Ako si Teddy. Marshall ako. Nandito ako to solve this case. I'm one of the good guys. Kapatid, nakakapangilabot yung ganun, no? No, may mga ganong boses sa isip mo. Kaya ang pagsisinungaling, hindi yan pagkakaroon ng sound mind. In fact, kabaliktaran, shattered mind. Edward or Teddy, or should I say Andrew, actually completely believe it. Umabot siya sa point na hindi na lang siya nagpipretend. He lived it. His brain treated the lie as the only truth for him. Para sa kanya, yun yung real life. So yung pain of his crimes at yung mga loss niya, lahat yun, it was gone. Replace niya kasi yun ng ng line detective ka. Pinalitan niya ng exciting mission. Investigation. So si Andrew or Edward or Teddy, pinili niya ang lie. Tayo rin ba? Pipiliin natin? Si Adam, pinili niya yung lie. Tayo ba? Pipiliin din natin. Piliin po natin ang katotohanan. Kahit gaano pa ka, painful, unbearable, yung truth and reality ng buhay natin. Amen? Amen. Andrew, Adam, built a whole new world. Rewrote his past, invented enemies, di ba? And convinced himself so deeply that he could no longer tell what was real and what was lies.
Hanggang napilitan na po yung mga doktor sa movie na sabihin na yung totoo. Hindi na namin kaya. Lahat kami dito sa ospital, ginawa mong cast. So, napilitan na yung mga doktor sabihin sa kanya yung totoo. Kumbaga sa senaryo natin, talagang kinompronta na siya. Kinompronta siya sa katotohanan, but still pinili niya pa rin maging si Edward. Doon niyo po makikita sa movie sa huli, pinili niya pa rin maging si Edward. Mas pinili niya pa rin yung shattered mind niya. Mas pinili pa rin niya yung escape, excuses niya. Or should I say, mas pinili niya pa rin na to keep living the lie. Baka meron ho dito mga nagpipreach siya, kumakanta. Pero they are living the lie. Sa harap ni pastor, good na good. Faithful na faithful. Di ba? Ganda na mga pointers eh. Ganda na mga ini-special number eh. Di ba? Talagang kahit si pastor mapapatanong eh. Parang mas okay pag siya pastor. Sa sobrang pagiging salamin mo ng katapatan. Pero kung ang style mo parang Idam, parang Andrew, wala. Talo tayo dyan. Ang pinaka natakot ako na linya sa movie na to, yung sinabi ni Leonardo DiCaprio, yung karakter na si Andrew nung pinili niya na si Edward o si Teddy. Anong sabi niya? Which would be worse? To live as a monster or die as a good man? So nagsara yung pelikula. Naniyaya niya ulit yung doktor niya, si Chuck, bilang si Edward o si Teddy. So ano nangyari? Kinip niya yung kasinungalingan hanggang kamatayan niya. At yun po ang nangyari kay Adan. Kinamatayan niya yung consequence ng pagsisinungaling niya sa Diyos. At dahil po sa kanya pumasok sa lahat ng tao ang kasalanan, kaya lahat ng tao na nanggaling kay Adan ay mamamatay. Tapos na po tayo doon sa ating point number 1, which is yung the shattered mind of Adam. Pero bago ho tayo magpatuloy sa ating mensahe, gusto ko lamang pong ipaalala sa atin, ha? Kagaya ni Adam, wala akong namuwersa sa atin. No one forced Adam na magsinungaling. Amen? No one forced Adam na mag-disobey sa Diyos. Yung kanyang crimes or sins against God, pinili niya yon. Kusa niya yon. Lahat po yun ay konsekwensya nung tinatawag na meron siyang dapat sa simula pa lang tamang gawin, pero hindi niya ginawa. At the same time, gusto ko rin i-remind kayo, no one forced Adam, maging ikaw at ako, na mag-make ng excuses. Nung gumawa si Adam ng excuses, nung gumawa ang bawat isa sa atin na excuses, hindi po yon kasalanan ng Diyos. Every escape ng ating unrepentant na heart, tayo po ang nag-construct nun. Hindi po yon pangungusap ng banal na spirito. Tayo po ang nag-build ng gusali ng mga kasinungalingan at bawat palapag ng kasinungalingan na nakapaloob doon. Hindi po yon instruction ng tinatawag na banal na salita ng Diyos. So no one forced you to do that. No one forced Adam to tell a lie. Hindi rin po tayo puwersa ng Diyos na magsinungaling. Kasi against po yan sa nature niya. At against po yan doon sa iniwanang halimbawa ng ating Panginoong Yesus.
So, pag tayo po ay nagsasalita ng kasinungalingan, be reminded, hindi yan galing sa Creator. You create it. And choose to believe it. Bakit? Because you want to. No one forced you na mag-blame shift. Even si Adam, nakita natin, hindi siya puinersa. Hindi nga siya tinulak ng ahas eh. Kasi hindi naman siyang ka-negotiate nung ahas. Kaya pag nagtuturo tayo ng iba, ikaw yan. Ikaw yan na gustong maging si Edward Teddy Daniels sa shattered na mind mo sa gawa-gawa mong reality. Kahit sa mata ng Panginoong Yesus natin, sino ka? Si Andrew? Ladies. Kasi yung ka talaga. Nagkakaintindihan ho tayo. So sana ko, wag naman ho natin tignan yung kindness ng Diyos na very reason or cause o mitsa kapag nakumit natin yung kasalanan ng pagsisinungaling, ha? Ang Diyos natin, lagi tayong binabalik niyan sa kung ano yung tama at makakabuti sa atin. At sana naman ho, wag tayong magkaroon ng tinatawag na negatibong kaisipan rin. Hindi lang sa Diyos. Maging sa servant ng Diyos. Maging sa mga tao ng Diyos. Kasi yung mga yan, binigay sa atin ng Panginoon yan. Hindi ho para magkaroon tayo ng kaisipan, ayan na naman si pastor, kinokontrol na naman ako. Ayan na naman si sister, ayan na naman si brother. Minamanipula ako. Hindi po. Si pastor, binigyan ng Panginoon sa atin, God's gift yan eh. Amen? Amen. Yan yung guide mo. Yes. Yan yung binigay sa'yo para maprotektahan ka. Kaya nga ang responsibility namin, kailangan matino kami. Amen. Amen? Kaya tayo naman, pag binigyan tayo ng matino, pahalagahan naman natin. Huwag naman natin bastusin, awayin, o pasamain yung loob. Kahit yung mga kapatiran natin, huwag natin gawin yun. Kasi ang dami po sa mundong ito, mga minamahal, umiiyak. Sana meron silang matinong pastor, sana meron silang matinong kapatiran at nasa matinong silang Baptist Church. Ikaw nandun and you are wasting it. Baka mamaya kakaganyan natin. Magaya tayo kay Adam at Eve. Nakuha yung konsekwensya. Ma-separate ka. Tapos doon mo lang pahalagahan. Kasi minsan, pag nasa atin ang isang bagay, parang kung itrato natin, parang wala lang. Pero pag wala na yon, hinahanap-hanap mo naman yung nawala. So wag na tayong umabot sa punto na yon. Hindi natin kailangan ng curse sa buhay natin at consequence sa buhay natin. Gaya na nangyari sa mag-asawang ito. Tignan po natin yung correction ng Diyos, hindi bilang strange na thing. Tignan natin yun bilang, yun siya. Correction. Yun yung correct. Okay? So, wag po tayong parang mga nawawala na sa katinuan. No? Na tinitignan natin, may mga Kristiyano kasi ganun na-encounter ko yan. Tinitignan nila, ito ay pagsubok ng pananampalataya. Nagdi-disobey, pero pagsubok ng pananampalataya, ang tawag dyan, palo ng Diyos. Nakukuha nyo ho? So, wag po tayo magkaroon ng mga baluktot na interpretasyon. Pero bago tayo magsimula, gaya nga nasabi ko, my friend, I will not force you to repent. I will inform you kung bakit kailangan ka mag-repent. Magpipreach ako, i-expound natin, ibibigay natin yung hard truth sa'yo. Pero yung pill, hindi po ako magsusubo sa'yo. Ikaw maglalagay niya. Hindi ko gagawin ang dapat ikaw gumagawa at hindi gagawin ng Diyos ang kaya mong gawin. Okay? Hindi ka i-force ng banal na Diyos to admit it. Pag mahal mo ang Diyos, you will definitely admit it. Nang walang pagsisinungaling ha, at may mababang puso. Kasi,
Ako, sinasabihan ko kayo, be reminded, may curse yan. Genesis chapter 14 hanggang 19. Nakatikim si Adam at Eve ng curse. Ano yun? Siya yung magtitil ng ground. At kaya masakit ang pagbubuntis ng mga kababaihan. Curse. At the same time, hindi lang curse, consequence. Ano yon? Napalayo sila sa Diyos. So walang nagdi-disobey sa Diyos sa kahit anong form ng kasalanan, o particularly sa form ng kasalanan na pinag-usapan natin, lying, making excuses, blame shifting, na ano, pagpapalain ng Diyos ha, o mapapalapit sa Diyos. Wala akong ganon. Walang pagpapala. Ang meron, curse, konsekwensya, o separation. Ang kasalanan, ilalayo ka sa Panginoon. Amen? Amen. Kapag di tayo tumigil, hindi ka tumigil, hindi man ngayon. Again, ang Panginoon hindi kumikilos out of speed. Kaya wag po natin imak. Oh, wala naman sinabi ni Pastor, hindi naman nangyari. Hindi siya kumikilos out of speed. Pasensyoso ang Diyos. At hindi niya nilalabag ang timeline niya. Kumikilos siya sa pamamagitan ng season. Kaya nga aanihin mo yan. Bandang huli, kung saan man yung huli na ang lahat para sa iyo. Amen? So may bunga ang kasalanan. Pero ano't ano pa naman, gusto kong sabihin, whatever lies beneath your excuses, it's all you. Ikaw yan Hindi iba. Ikaw yan. Lalong-lalo nang hindi si Jesus Christ. Please, irespeto mo ang ibang tao, ang Diyos natin, at higit sa lahat, respeto mo yung sarili mo. Huwag mo lokohin yung sarili mo. Number 2, the sinister formula of Adam. Sinister formula of Adam. Andito pa rin ho tayo sa mensaheng pinamagatang, it's all you. What lies beneath your excuses, it's all you. So bigyan ho natin ng definition itong point number 2 na to para nasa parehas naman tayong pahina. Ay naghanda po ako ng isa pang pangahulugan dito sa ating point number 2. Sinister formula. Ano bang ibig sabihin pag sinabing sinister? Kahindik-hindik, kakilakilabot. The sinister formula of Adam means the deliberate, calculated, deceptive pattern designed to hide sin. Inaulit ko. Pag sinabi nating sinister formula, ito po yung deliberate, calculated, deceptive na pattern na dinisenyo para itago ang kasalanan. Pero hindi din yung nagtatapos. Bakit kailangan itago yung kasalanan? Bakit dinisenyo siya para itago ang kasalanan? Kasi ang pinaka-goal is making oneself look innocent. Gustong pagbukain, palabasin na hindi guilty, kundi inosente. Parang walang pagsisinungaling na nangyari. Nakakahabol po? So dito pa lang, makikita mo kung bakit sinister. At the same time, sickening. Disgusting. Nakakadiri, nakakairita na klase ng kasalanan to. Naranasan mo na bang yung taong buong pinagkakatiwalaan mo, nalaman mo, buong winasak din yung pagtitiwala mo? Diba ang pinakaano mo nun, una mo mararamdaman nun, hindi mo ma-explain yung mararamdaman mo sa kanya.
Tapos, along the way, sa proseso, sobrang lungkot mo. Hanggang aabot ka sa punto pag mangangako ka sarili mo, hindi ko yan gagawin sa iba. Tama? I wonder kung anong nararamdaman ng Diyos nung sandaling ito. I called it a formula because ito po yung eksakto na repeatable na blueprint na effective. Kumbaga, itong blueprint na to ni Adam, talagang it works. Every time na gagamitin mo, it works. Tipong makakatakas ka talaga doon sa tinatawag na accountability. Kung hindi ako nagkakamali, nangyayari pa rin to sa panahon natin. Na kung sino pa yung gumawa ng kasalanan o yung tinatawag na offender, later on, siya pa yung victim. Nangyayari? Konteksto ng ating pinag-uusapan. Yung pinaka-literal na meaning. Okay? Adam was the first to speak when God confronted them. From there, di lang siya basta nagsinungaling. Gumawa siya ng excuse at nagturo pa siya ng iba. At the same time, itinuro niya pa yung formula sa iba. Ang pangalan ng iba, Eva. Nag-set siya ng evil na pattern gamit itong sinister na formula niya. Isang bad example, amen? Na may baong twisted na logic na immediately na copy-paste ni Eve. Ito this is the power of setting an example. Whether ito ay good or bad. So may kapangyarihan ng influence. Whether ito ay good or bad. So sa case ni Adam, it is bad. No, very, very bad. Sobrang pangit. Sinister. Kaindik-indik. Yung tipong yung sick to my stomach. Para kang magkakasakit sa sobrang sinungaling ng taong ito. Naranasan nyo na yon? Yung talagang yung parang puputok yung pang BP sa inis mo kasi paano niya nagagawa lahat yon? Ang galing niyang umiyak. Pang starstruck. Walang star pero na-struck ako. Natulala ako. Ang galing niya pala. Nararanasan niyo mga minamahal? Naranasan niyo na ba yon? Nangyayari ba yon? Si Adam mismo ang nag-shatter ng mind ni Eve para hindi na po bigyan ni Eve ng halaga yung God's truth. Yan ang dapat nating iwasan, no? Yun tayo pa ang magiging dahilan kung bakit magiging twisted ang isip ng kapwa nating Kristiyano. Yun tayo pa mismo ang magtuturo sa kanila, magtuturo sa kanila kung paano magkaroon ng unrepentant heart. Hindi mo kailangang pagsisihan ng kasalanan. Si Adam ang naging head usher kay Eve na i-deny ang kasalanan. Imbis na umamin, magpakumbaba, hindi. Siya ang nagpakita ng ganito yung dapat mong gawin, no? Kapag kinompronta ka ng katotohanan, pwede kang magsinungaling. Pwede kang gumawa ng dahilan, at lalong-lalo nang pwede kang magturo. Pwede mo ituro kahit yung mismong biktima mo. At palabasin na ikaw ang biktima dito. Kahit ikaw ang nambibiktima. Tahimik na. Ba tahimik na? Ano ba kayo? Biktima? O nakapambiktima na? Nagtatanong lang, huwag po kayong magalit, ha? Okay? Para magkalinawan tayo.
Genesis chapter 3 verse 12, and the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. Realidad. Si Adan ang nag-imbento ng sinister na formula na ito. And what is the formula? Step 1. Blame other people. The woman. Step 2. Blame God, whom thou gavest to be with me. Implying, if you hadn't given her to me, I wouldn't have sinned. Hindi ako magkakasala sana eh. Pero kasi nagbigay ka pa eh. Parang ang sarap, sorry ah. Parang gustong gumano ng Lord eh. Pati nung kaluluwa ko eh. Nakakahiya naman sa'yo. Grabe yung ano no. Alam niyo, naalala ko sa mga ganitong tao, yung mga narcissist. Sa Biblia, ito yung may mga Jezebel spirit. And that spirit is not the Holy Spirit. Yeah. Hindi yun ang spirit ng Jesus Christ na sasabi mong nananahan sa'yo. Na tumitemplo dyan sa panlupang katawan mo. Kaya, gusto ko pong sabihin na huwag titingin palabas. Kasi pag tumingin kayo palabas, magsisinungaling ka na. Ang buhay mo na isang malaking palabas. Paloob dapat. Search natin. Yung sinabi ni David, Lord, search me, oh God. Tapos yung create anong klaseng heart? Clean, pure, holy heart. Yun eh. So yun po ang dapat pinagpipray nyo habang nakaupo ha. Wala pong tumatakbo din. Si ano yan? Parang ganon. O kahit hindi pa miyembro dito, yung ano ko yan, yung tita ko yan. Wag ho. Nasasayang po yung mensahe. Diba? Ang gusto natin, growth. Closeness sa Lord. Oh. Take it personal. Pero hindi pine-personal. Okay? Ito pa, bago sumagot si Adam sa banal na Diyos. Sa umpisa, si Eve was very terrified. Very guilty. Di ba nga nagtatago sila? Hindi nila kayang harapin yung presensya ng banal na Diyos. Si Adam, ganun din. Sa sobrang takot nila sa Panginoon, nagtago sila. Kumbaga, kung ako yung nasa sitwasyon ni Eve, Eve did not yet know how to answer the Lord. Wala siyang matinong maisasagot sa Panginoon dun sa kasalanang ginawa nila. Dun sa kanilang disobedience. Hanggang masaksihan ng babae yung sinister formula nitong lalaking ito. Pinakita ni Adam ng napakahusay na there was a way para ma-avoid ang pagtitake ng full responsibility or pananagutan. Paano? Listen up. Simple lang. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Pagtitwist ng facts. And by making yourself look like a victim instead of a sinner. Siya yung offender dito eh. Right. Di ba? Siya yung makasalanan dito o nagkasala dito sa Panginoon. Pero anong ginawa niya? Imbis na magpakumbaba, umamin, mag-sorry sa Panginoon. Adam proved to Eve that you could stand before the Holy God habang you can also refuse to own your fault. Di ba nangyari yan sa panahon natin ngayon? Pwede ka mag-preach sa likod ng pulpit habang gumagawa ka ng kasalanan. Pagbaba mo ng pulpit. And I'm not talking about particularly sa mga pastor lang or even sa mga ordinaryong miyembro lang. Kasi wala namang ordinaryong miyembro. Tayo mga anak ng Diyos. Iba't iba lang ang function at medyo
Inangat lang ng Lord yung office ng lingkod niya. Hindi para maghambog, ha? Pero I'm talking lahat ng tumatayo sa likod ng pulpit o kahit hindi pa. Basta nakapaloob sa loob ng Christian life, no? Alam nyo, manang-mana tayo sa pinagmanahan natin, no? Nangyayari yun, no? Amen. Sa atin. Amen. Napanood natin sa sarili natin, lalo ng mga panahon na di pa tayo ligtas, bagong ligtas, carnal days, backsliding na heart days, kahit yung lantaran o hindi. And to worsen the case, kahit ngayon. Nangyayari yun. Yun yung sinabi ni Adam sa action niya. Nung pinakita, saw. Pinarinig, heard. Parang lesson natin yun na nakaraang week. Right. Amen. Pwede pala, no? Pwede ka palang tumayo sa harapan ng banal na Diyos nang hindi ka umaamin sa kasalanan mo. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Pero pinilit niyang ipakita. Pwede. I'll show you. Sabay acting as if innocent. So when Eve saw and heard Adam, matik, she simply copied the exact same sinister formula. Mga kapatid, pag meron kayo nakita, galawang sinister ang formula. Parang mala Adam na nasa passages na to, please, huwag mo namang i-copy-paste. Ang pakiusap ko, be prayerful, be discerning. Amen. Hindi dapat kinokopya ang mali at kasalanan. Amen. Kahit sino pa yan. Kahit gaano pa tinitingalayan o hindi. Ang kasalanan, kasalanan. Kahit sabihin nila, situational, kahit ano pang sitwasyon. Ang Biblia at ang salita ng Diyos, hindi magbabago. Pag tinawag niyo yung kasalanan, kasalanan yon. Amen? Kahit sino pa ang nasa harapan mo. So, isa sa lesson dito, kapag yung nilagay sa posisyon na manguna, nakikitaan mo na at nariringgan mo na ng kasalanan at sa kwentong ito ay ano? Pagsisinungaling. Hindi para kunin yung halimbawa niya. Hindi na para i-pattern pa yung Christian life mo sa kanya. Okay? Kaya nga ako, ang dahilan nagtanong ang Panginoon pagdating kay Eve, tinan niyo po. Sa verse 13, sa babae. And the Lord God said unto the woman, si Eva to, what is this that thou hast done? Diba, una nakausap si Adan. Sinunod siya. Tingnan niyo yung sagot niya. And the woman said, the serpent beguiled me and I did eat. Di ba yun yung eksaktong sinabi ni Adam sa maiksing panahon na-adapt niya. Natutunan niya yung skill ng pagsisinungaling, paggawa ng excuses, at pagtuturo sa iba. Nagsinungaling si Adan. Yun yung una. Tinuro si Eva. Ganon din ginawa ni Eva. Nagsinungaling siya. Tinuro niya yung ahas. At ang excuse niya, ang excuse ni Adan, yung binigay mong babae. At ikaw mismo na nagbigay sa akin. Ang tinuro niya naman, the serpent beguiled me. Nilinlang ako ng ahas. Hindi yun yung nabasa ko doon sa Bible. Ang natutunan natin noong nakaraang linggo, hindi niya lang basta nadadaanan lang yung forbidden tree na merong forbidden fruit. Sinasadya niya talagang balik-balikan yon. So ano to? It was a sickening, disgusting pattern. Nakakadiri. Alam mo kung ikaw ang biktima nito, talagang ayoko na makita yung taong yan. Magse-separate talaga kayo ng landas nito kung kaibigan ito. At kung kasintahan to, matik yan. No? So ano to?
kadiri na pattern. Blame someone else, the serpent. Admitted only the action, I did it. Never said, I have sinned against God. Wala siya sinabi dyan. Oh. Ang sinabi niya lang, kinain ko. Uso ngayon yan. Mga minamahal. Ikikwento na nagkasala sila. Aminado sila sa kasalanan nila. Or should I say, hindi sa kasalanan, aminado sila sa ginawa nila. Pero hindi nila tinatawag yung ginawa nila na ano? Kasalanan sa Diyos. Diyan nabubuo yung ano yung konsentihan. Kampihan, takipan. Pero yan ay nakakatakot na landas. Amen? Kasi uulitin ko yung sinabi ko bago tayo magsimula sa point number 2. Kinurse sila at nakakuha sila ng consequences na up to now, ramdam. Kasi nag-i-exist ang death. Amen? So, this is the sickening effect of lies. Lies are contagious. Which means, our bad example leads others to sin. Adam's shattered mind became the model for Eve's shattered mind. Kung ano ang forma mo bilang Kristiyano, na nagme-mentor sa iba, yun din na magiging forma ng mentee mo. Okay? Kaya dapat maging tayo, prayerful. Kasi vessel lang tayo. At sikapin natin, hanggat maaari, malinis tayong sisidlan. Kasi kawawa naman po yung bata. Kawawa naman yung susunod na henerasyon. Sana naman mag-iwan tayo ng matinong turo. Matinong halimbawa. Lilipas po tayo lahat ha. Wag po tayo maging makasarili. Hindi po sa atin ang Sanctified Baptist Church. At hindi forever tayo yon. Amen? Respeto natin yung Diyos natin. Respeto mo yung susunod na henerasyon. Kaya mo ba na iwanan ng isang maling turo? Nahahawakan nila? Tas ang tingin nila puro o pure? Kahit hindi. Mananagot ka sa kabila. At pag minalas-malas ka pa, mangyayari sa iyo yung sinabi sa talata, walang sinungaling na papasok sa langit. Hindi dahil sa naniniwala ang church na to sa mabuting gawa, naliligtas, o kahit anong klaseng gawa, naliligtas ang kaluluwa. Baka kasi kaya hindi mo nagawang magsabi ng totoo nung nabubuhay ka pa. Kasi hindi ka naman talaga ligtas. Kasi ang desire ng mga naligtas, huwag na mamuhay sa kasalanan. At sa huling alaala ko kasalanan pa rin yung pagsisinungaling. So isa yan sa mga ayaw mong makita sa'yo. Hindi mo yan ituturo sa anak mo. Nadadalin mo sa TVBS, lalaki sa Sunday School, na anak pwede magsimba, pero pwede rin magsinungaling. Hindi mo ganun yun. Ang tawag doon, pag ganun tayo, pagiging sinister. Kahindik-hindik ka. At hindi mo gugustuhin kaibiganin ito, maging asawa ito, maging mister at misis ito, at maging parte ng pamilya mo. O hindi mo gugustuhin na maging parte ito ng habang buhay mo dito sa lupa. Adam twisted reality and redefined what sin really means. Ang pagsisinungaling ni Adam ay malinaw na reality twisting lie. He completely rewrote the truth of what really happened. Sa mundo, sa loob ng shattered mind niya, inosente siya. Wala siyang crime. Wala siyang kasalanan. Pero alam natin na diniklara ng banal na salita ng Diyos na guilty siya. Inuulit ko, siya ang reason doon sa doktrinang the fall of mankind. Adam chose to listen to Eve instead of God. Yun ang totoo. In fact, he willingly took and ate
the forbidden fruit. Kahit alam na alam niya yung utos na Diyos na huwag kakanin yung bunga ng punong kahoy na yon, sadyang binaliwala niya. Ay, hindi ba ikaw rin naman nagbigay sa kanya? Hindi ako hindi. Ay, grabe, no? Yung para bagang meron kang sinabi, ginamit sa'yo yung salita mo. Nakakapikon yun. Lalo na kung yung binitawan mong salita ay para sa isang matinong bagay, tapos ginamit niya dun sa kasalanan niya. Kumbaga yung your words against you, wineponize yung isang pure na bagay. At ang intention ng Lord dito, pure. Bigyan siya ng health meat. Tapos yun yung ginamit na weapon sa kanya. Sakit nun. Kumbaga sa isang lalaki o babae, magkarelasyon kayo, sinabi mo yung madilim na nakaraan mo, na nangyari sa iyong kabataan. And then, nung nag-away kayo at naghiwalay, ipinost sa Facebook, wineponize. Hanggang demoralize ka. Mali yun. Parang ganyan. Mga kapatid, huwag nating gawin yun, ha? Ito lang hiling ko. Kahit sino pa ang makasamaan mo ng loob. Whether unsaved man yan na kamag-anak mo. Listen up very carefully. Lalo na pag taga-household of faith. Sila man ang tama o sila ang mali. Huwag mong i-weaponize yung mga bagay na pinagsaluhan nyo nung bati pa kayo. Huwag mong gawin yun. Una, walang pinakitang ganyang example si Jesus Christ. Pangalawa, baka mag-repent kayo. Baka magbago ka ng isip. Or should I say, for some reason, pagbatiin kayo ng Lord, hindi mo na mababawi lahat yun. Mas maganda na ikaw yung totoong na biktima. Yung totoo, hindi yung playing victim, At least kapag na-reconcile. Diba? Kasi, ibang blessing ang reconciliation sa forgiveness. Meron kang clear conscience kaysa yung nagkabati kayo, pero sa tuwing magkikita kayo, naaalala mo lahat ng sinabi mo. Hindi na yung mababawi. Amen? So, kung meron man po ako mapapayo sa inyo, ganun na lang. So, ang scheme ni Adam, lagi, it's all your fault. Not mine. In other words, he turned himself from a sinner into a saint. O sa panahon natin, victim. Twisted na logic, no? Pero very powerful, very influential. Eve heard it, and she accepted it. Nakukuha niyo, At niyakap niya yon, mga minamahal, as a valid way to answer the Holy, Almighty God. Kaya yung mga ipapakita natin, ipaparinig natin, kahit si Pastor Ray pa yan, powerful yan. Nakaka-impluensya yan. I-absorb, i-adapt yan. Yan ang gagamitin nilang katwiran sa mga susunod na panahon. Kaya sikapin mo yung katwiran mo, katwiran ng Biblia. Baka baluktot na katwiran yan ng shattered mind mo. Naku po. Baka magaya sila kay Eva. No? She learned all of that from Adam. Para sa panahon natin ngayon, nangyayari to. Say amen kung nangyayari, ha. Pero hindi to patama. I'm just stating facts. You don't have to admit anything kay pastor. Hindi mo kailangang umamin sa church at mga church discipline. O kahit kanino. Hindi mo kailangang umamin. Kung pwede mo namang sabihin, you were tricked, you were forced, you were led astray. Pwede mo naman ituro ang iba eh. Ibang tao,
ibang bagay, at kung ano ang pwede mo maituro. Kawawa yung poste ng Meralco kapag naituro. Why? Kasi yun ang sikretong paraan para manatiling inosente at biktima sa harapan ng tao. Pero hindi harapan ng Diyos, ha? Kahit nga sa mata ni Satanas, hindi. Kasi si Satanas, kahit ama ng kasinungalingan nyo, alam niya na nagsinungaling ka rin. Heads up ko lang, lahat tayo, ha? Lahat tayo. Right. Amen. Bawat makakapanood sa atin, mga kuya ate, ika-copy-paste nila tayo. Yung tama, pati yung malala. Parang kay Eve, hindi pala kailangang umamin, no, sa kasalanan. Pwede namang sabihin, the serpent beguiled me. I was tricked. It's not my fault. Hindi tuloy makasalita yung ahas. Hindi niya magawa yung sinister formula. Paglingon niya, wala eh. Siya pala yung last. Ipit siya eh. So anong ginawa? Gumapang na lang palayo ng malungkot. Ayun, joke po yun ha, hindi po yun Biblia ha. Baka yun po matandaan nyo. Tsaka huwag nyo sulat yun ha. Adam twisted truth. At yun po ang naging twisted na reality nino? Ni Eve. Which means, yung sa atin din, ganon. Kung ganon ang iiwanan mong halimbawa at pattern, ganon ang truth at realidad na panghahawakan at ipaglalaban ng mga susunod na Kristiyano. Kapag pinili nating magsinungaling, gumawa ng excuses, at mag-blame shifting, sige, gaslight pa, gaslight mo lang, ako ba talaga gumawa nun? Di ba parang ikaw? Sige lang, turo lang. Kahit wala tayo sa turo-turo. Kaya mo talagang doktrinahan sila ng ganyan, ha? Indoctrination na yan. Ito ba ang maling turong iiwanan natin sa kanila? Ano yan? Para hindi ka lang maalis sa kinalalagyan mo? At tuloy ang pakinabang? Kaya paninindigan mo? Kahit maging bali-baliko, abalu-baluktot, ang takbo ng isip at pinanghahawakan nilang formula sa susunod na henerasyon ng mga ligtas at mga baptist. Ikaw at ako, tayo ba ang magiging dahilan kung bakit mawawala yung salitang conviction at mawawala na yung salitang guilt, lalo na kapag usaping kasalanan? Tayo ba ang magtuturo sa susunod na henerasyon dito sa Sanctified Baptist Church sa mga ligtas na na maging matigas ang puso nila sa Panginoon? Tuturuan mo ba sila ng ganon? Magsinungaling habang nagpipreach? Magsinungaling habang kumakanta? Magsinungaling habang tumitipan ng piano? Magsinungaling habang nagmo-moderate? Habang nag-i-special number? Yun ba ang ipapakita at maririnig nila sa atin? Huwag naman. Alam niyo po, bago magsalita si Adam para sagutin ang tanong ng banal na Diyos, again, both of them were afraid and ashamed. Nagtago sila. Kasi nga, they knew they had done wrong o nagkasala sila. But Adam's lie, excuses, blame shifting, pushed away the guilt kay Eve. Adam refused to feel bad. Adam refused to own his mistakes. And Adam refused to submit to God's judgment. Sa papaanong paraan, naging posible lahat ito sa pamamagitan ng tinatawag na by acting like his excuses was valid. Sa pamamagitan po ng pag-arte.
Na para bagang yung mga inimbento niyang excuses ay valid defense sa harapan ng banal na Diyos. Pinakita, ayan na naman. Pinarinig, ayan na naman. Lahat yan naranasan ni Eve sa kamay nino? Ni Adam. Shinat niya yung mind ni Eve sa truth. Kaya naging shattered. So, in short, pwede palang hindi mag-guilty, no? Kahit namumuhay ka sa kasalanan. Sa makatwid, si Adam, tinook niya away yung weight ng kasalanan by replacing lies, excuses, and blame shifting. Paulit-ulit ka dun, ha? Kasi kapag namuhay tayo sa kasalanan na to, magiging paulit-ulit yun. Hindi ba't ganito ang nangyayari ngayon sa marami sa atin? Hindi ba't ito ang eksaktong itsura ng maraming churches at pulpito ngayon? Puro kasinungalingan. Isang malaking palabas. Tinatakpan ng telon ng kasinungalingan, pagdadahilan, pagtuturo. What if, bigla ko lang na-realize, paano kaya kung umamin na lang si Adam? What if nagpakumbaba na lang siya sa Panginoon? Tapos sinabi niya, Lord, I have sinned. I disobeyed your word. I chose to eat what you commanded me not to. Tipong, sorry po, Lord, it's all my fault. Paano kaya kung ganun na lang? Gaano kaya kagaan yung pakiramdam ni Adam? At hindi lang yun. Kung naging ganun kaya talaga si Adam at pinili niyang magpakumbaba at akuin yung kasalanan niya, maging accountable doon. Palagay niyo, ano kayang gagawin ni Eve? Kung ako tatanungin, I think and I believe Eve would have followed his example. Right. Siya, magko-confess din yun. So tingin mo, anong dapat natin gawin? Sabi nga sa commercial sa mata ng bata, ang mali, nagiging tama. So gawin natin yung tama para magpatuloy yung tama at makakabuti sa church na to. Nga lang, what if lang yun? Hindi. Instead, he showed her how to hide, how to lie, at kung paano maging kalaban ng katotohanan at maging kalaban ng banal na Diyos. Hindi ba't ganon? Ang marami sa atin, namulat tayo sa ganon, may nagpakita, may nagparinig. Pwede pala kahit hindi mag-repent, kahit hindi na bumaba, kahit hindi magpakumbaba, pwede naman pala basta magaling umakting. Pwede naman pala basta change location, next victim. Yung tipong all is well. Pwede palang isugo. Ano bang klaseng sugo? Yung blue o yung pula? Yung normal o yung anghang? Pwede pala, no? Basta patay mali siya lang tayo. As if the sin never happened na lang. Sabay-sabing, support kayo, ha? Like Adam, we made lie, excuses, blame shifting, na para bagang isang escape sa punishment ng Lord, pero hindi mangyari yon. Tandaan nating lahat that blame shifting ay isang uri ng lie, one of the most sinister. Bakit? Kasi yung blame shifting na uri ng pagsisinungaling, kahit gaano mo kamahal yung person, kaya ka netong isacrifice. Right. Kaya ka netong itulak sa bangin.
Nahuhulog ka sa bangin ng umiiyak at nagtatanong bakit. Why? Wala namang kinikilala to eh, kundi iligtas ang kanyang reputasyon, imahe, sarili. May ganito ka ba? Hanggang ngayon, hindi mo maharap yung katotohanan? To the point na dinidelay mo? Dinideny mo? Hindi yung ganon, my friend. Hindi yung ganon. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo madedeflect at may aalis ang anger ng Lord sa isang sinungaling. Maliban na lang kung magpakumbaba ka. Huwag mo nang bigyan ng idea ang iba na pwede pala ang blame game. Bigyan mo sila ng idea na pwede palang mag-confess, mag-forsake, at nandun ang mercy ng Lord. Eve learned that way, yung escape na yon sa judgment kuno ng Diyos. Nung tinuro ni Adam, siya, at siya naman tinuro niya yung pobreng baka bulol sa arna ahas. She exactly followed him. Adam blamed Eve, Eve blamed the serpent, and the serpent was sad. Na-checkmate siya eh, sa sarili niyang snake and ladders. Lie, or should I say, katotohanan. Lies are not harmless mistakes. They were sinister, at the same time, menacing. A shattered mind and a lying tongue never just hurt you alone. They drag everyone around you. Now, what is the solution? The solution is Jesus Christ. The only way to stop this cycle, this loop, is to come to the Lord Jesus Christ. He is the antidote. Should I say, mas maganda, the cure. Amen. Kahit anong panoorin mo sa YouTube, di ka gagaling. Hihinto ka lang saglit, pero babalik at babalik ka pa rin. Pero once and for all, i-crucify mo yung ganyang gawain sa krus ng iyong tagapagligtas, you will be cured. Gagaling ka. Okay? Why? Because He is the way out of it. Because the Lord Jesus Christ is the truth that will defeat all lies. Because He is the life na bibigyan ka ng panibagong buhay na malaya. Sabi nga, di ba? The truth shall set you free. At ang truth, si Jesus Christ ang truth. Right. Amen. So come to His cross. Crucify mo na lahat ng pagsisinungaling. Lahat ng pagja-justify, lahat ng excuses, lahat ng pagdidelay sa pagsasabi ng totoo, even yung pagdideny at pagtuturo. Aminin mo na para matapos na. The more dumadami ang kasalanan, mas sumihirap. Right. Right. Take full responsibility. Confess truthfully. And from now on, ipako mo ang sarili mo sa commitment na ano? From now on, ang sasabihin ko lang kung ano yung totoo. Amen. Hindi magiging madali. Pero nothing is impossible Amen. sa Panginoon ko. Siyang magiging strength ko magsabi ng totoo. Conclusion. Adam's lies, excuses, and blame shifting revealed his closed, unrepentant heart. At yung ganun pong acting, galit na galit ang Diyos doon. Itong kasalanan ng pagsisinungaling, tandaan niyo po ha, hindi ko alam kung kailan at saan
kayo pwedeng umani, pero meron tong severe punishment. Kasi si Adam, nawala lahat sa kanya. Nawala siya sa hardin na maganda. Kaya nga po gusto ko pong mag-iwan ng isang vital na question sa ating lahat. Are we willing to lose it all just because of a lie? Okay lang sa'yo? Mawala lahat sa'yo? Worth it? Bayang pagsisinungaling mo? Ako na magsabi, hindi. Kasi wala akong nagsinungaling na hindi nagsisi sa huli. Walang sinungaling ang makakatakas sa pananagutan niya sa Diyos. Dito sa lupa at lalong-lalo sa kabila. Ngayon, kung sa haba-haba ng preaching na to, dinugo na yung ilong ko at naubusan na ako ng English, ayaw mo pa rin. Again, ikaw yan. Tama. It's all you.